Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So, tingnan natin sa isang magandang parang Soji Bill. Okay. Sir James, baka may gusto kang ma-share patungkol sa Soji Bill. Cheers pare. Unang-una yung Soji, napaka-controversial lalo sa Pilipinas. Kasi ano yan hanggang ngayon, hindi natin yan maipasa-pasa. No? Hanggang ngayon, yun nga, bill pa rin siya. Pero kung mapapansin mo, sa lipunan natin, meron ng development when it comes to, mas habang tumatagal, mas nagkakaroon tayo ng awareness when it comes to gender. Young people nowadays, nakakapagbigay sila ng labels as to what kind of gender. Kumbaga, na-identify nila, no? Meron silang identification of their gender orientation. Unlike before, di ba? Male and female lang. Parang, for example, sa comedy. Kasi I'm a fan of comedy. I'm a fan of Filipino comedy. Before, kung papansinin mo yung mga early 90s to 2000 comedies, di ba? Parang, acceptable pa na kahit papaano nagiging material ang mga gays or lesbians, no, sa pagpapatawa, no, or sa grupo ng mga magkakabarkadang lalaki, kapag may isa sa kanila na medyo malambot kumilos, nagiging subject ng katatawanan, no. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi mo na siya pwedeng gawin. Alam ko yun. No, kasi there's such thing as young people, meron ng tinatawag na cancel culture, di ba? Kumbaga, yung awareness natin, mas mas nag-evolve siya into hindi na lang tayo limited sa male and female, no? Meron na tayong iba't ibang labels when it comes to gender orientation. Pero when it comes to policy making, for instance, yung natin, hirap na hirap pa rin tayong ipasa yung ating polisiya with regard to gender. Ito nga, Soji to be exact, no, na naglalayon na mawala yung discrimination sa iba't ibang gender orientations. No? It also welcomes, fluidity when it comes to how do you want to be identified, no? Hindi ka lang limited sa pagiging male or female, di ba? Just a disclaimer, hindi ako expert sa gender, no? And there are people talaga na expert sa realm ng gender. Pero from a legal perspective, ang pinanggagalingan nito is yung equality clause, no? Equal protection of the laws to be exact, na nasa constitution natin. So, yun ang isa sa until now, ipinaglalaban, no, sa Kongreso natin, both the upper and lower house. I love you pare. Sir, pag I love you. nagpasa ba ng bill, maraming klaseng bill yung pinapasa o kasi hindi po siya naipapasa, di ba? Parang sinasubmit lang. So, iba-ibang type ng bill yun na pinapasa sa Kongreso or isa lang? Dumadaan naman sa dumadaan naman sa proseso yan. May deliberation naman din dyan. At the same time, may consolidation din na iba't ibang version. No? Hindi naman porket nagpasa ako ng Soji Bill ay hindi na, for example, kami ni Sir Tim, kami, mambabatas kami kunyari. Ang sarap! It's either magko-collaborate kami, magko-co-author kami ng isang panukala, o kaya naman, pwede akong gumawa ng version ko, pwede siyang gumawa ng version niya, and then, in the process, pwedeng magkaroon ng kompromiso, kunyari, di ba? So, maaari naman yun. Sa case ng Soji Bill, marami ding versions yan, no? It's just that ang prominente lang talaga at this point, that yun nga, yung mas medyo naging controversial talaga at this point, is yung version ni Senator Risa Ontiveros. Pero nagsimula, yung pinakaunang, I think, pagdating sa mga karapatan ng mga LGBTQ, nagsimula mga 1999, yung unang mga bill na sinusubukan nila. At nagkaroon ng mga iba't ibang version na para maging Soji Bill, ang isang paraan para i-recognize yung karapatan nila. At syempre iba't ibang mga nangyari, like, di ba, may mga, di ko naalala kung alin dun, pero may mga sinabukang bill na pasado sa House, pero hindi nakapasa sa Senate.
At isang pinaka-dahilan dun, lagi may conservative religious backlash dun. So, para makapasa siya. Yun palagi nang hihila, no? Actually, yun ang sinasabi ko, yun ang nakakainis para sa akin. Yung ating mga, ating mga kapatid sa mga simbahan, medyo tahimik pagdating sa drug war, pagdating sa Human rights poverty, violations, systemic inequality. I mean, dami nating problema na pwedeng sabihin at magprotesta. Yung mga pinipili nilang issue, ito, Soji. Doon sila lumalabas sa simbahan at magpro-protesta. Pagdating sa Soji, pagdating sa marriage at abortion, yun ang tatlong talagang lalabas na sila sa simbahan. Magiging political. Pero pagdating sa mga ibang usapan, lalo Justice. Romans 8, Romans 11, Romans 13. Romans 13, ayan. Romans 13. Hindi ko masyadong ginagamit yung mga proof texting. Ayan, yung ginagamit yung mga Romans 13, mga gano'n-gano'n, di ba? Pero pagdating sa mga ganito, kailangan defend natin yung marriage, yung man. So yun ang parang pagkakahypocrite na nakikita ko sa mga ganitong movement, yung matagal na lakbay ng mga Soji bills na... But kaya sir, pagka patungkol sa marriage or LGBT, lumalabas yung mga taga-simbahan? Well, I think kahit anong mang lipunan, kahit anong mang bansa, syempre kapag may majority, may minority, kapag umiingay yung minority para ma-recognize yung mga karapatan nila, yung mga karapat-dapat, laging reaction ng majority ay mag-react na, naapektado na sila, parang naramdaman nila na may nawawala sa kanila. At doon lumalabas yung paggagamit ng salitang religious freedom. Yun ang lagi naging rhetoric ng ating mga mas conservative pagdating sa ganitong issue. Yun ang habol nila. Nalimutan ko kung sino nagpauso. I think si Ben Abante nagpauso ng parang ganun na Bible Bap communities. Yung ganong salita na religious freedom, nawawala yung aking religious freedom dahil nire-recognize yung mga karapatan nila, yung Soji, kumaga. So, dahil parang sa kanila, may nawawala sa kanila, doon nare-react. Pero, siyempre, pagdating sa drug war, wala namang nawawala sa kanila kasi wala sila sa mga komunidad na napektado ng ganitong issue. Sa Bible nga kasi may pinapatay Yun din, gina-justify pa. So, yun. I think dahil para sa kanila, may nawawala, ayun, nare-react. Yeah. I think malaking bagay din dyan kasi is kung ano rin yung interpretation sa text. Isa sa mga observations when it comes to pagtingin sa gender, for instance, is how the text is interpreted, particularly about gender, 'di ba? Usually naman ang interpretation diyan babalik tayo sa narrative ng creation 'di ba? Male and female, he created them, no? So ang common joke na binibigay usually ng mga kapastoran diyan is it's Adam and Eve, not Adam and Steve, 'di ba? Yan naman yung common na binibigay nilang example. It's male and female. Tapos pagdating naman ng New Testament, i-quote si Christ sa Matthew, 'di ba? Yung man and woman shall leave their house, 'di ba? And when it comes to marriage, for instance. Excuse me lang pare ha. It's really how they interpret the text, no? I think malaking bagay din yung pagtingin sa gender na palagay ko hindi siya tinitignan lang at least sa faith perspective, no? Ito based lang sa observation ko. Hindi siya nakikita from quote-unquote social science perspective, nakikita siya from a theological perspective or spiritual perspective. In other words, na-spiritualize din yung gender, no? Anything outside male and female, baka sa demonyo yan, di ba? Or hindi kasi yan yung design ng Diyos para sa atin, di ba? Without really knowing, di ba, na maybe let's reconsider how we look at the text, no? And the implications of our interpretation of the text, no? Baka kailangan din nating tingnan yun, no? Kaya lang, of course, it's really a challenge for the faith communities to
to tell them to reconsider how they interpret the text, especially kung ang salvation nila ay nakabase dun sa particular na interpretasyon nila ng text. Yeah, I think, well, yeah, pwede naman tayo magpatuloy dun sa usapang theology at sa scripture naman. I mean, yun ang mas siguro alam ko bilang taga-theology dito. Pero I think yung kailangan din maintindihan, ayon sa sabi mo kanina, Sir James, yun sa issue, yung perspective ng social science, ay kailangan din maintindihan na yung kung ano talaga yung laman ng batas na SOGI bill tungkol saan at sino talaga ang naapektado doon, para kanina talaga yun. I think kasi kapag basahin natin talaga kung ano ang laman at tingnan din natin na One nachos coming up. Yeah, para saan siya, kasi maraming nag-iisip na yung SOGI bill ibig sabihin magpapakasal na yung mga LGBT, pero wala yun sa SOGI bill, hindi tungkol doon, tungkol sa anti-discrimination. So kung pag-usapan natin yung SOGI mismo, kailangan una malaman ano talaga naman yan. At yung pinakahabol niyan ay yung anti-discrimination, na walang pwedeng mangyari sa workplace, sa mga public offices na ma-dismiss ang tao o matanggal ang tao dahil sa kanilang SOGI. I mean, yun ang pinakahabol ng bill na yan. At sa lahat ng mga iteration, yun ang pinaka-goal. At I think kailangan yun maintindihan ng ating mga simbahan, na hindi habol niya mawala yung kanilang mga paniniwala. Kasi pwede kang maniwala na, kasalanan yun, ganito, ganyan. Pero I think kailangan din natin umintindi. Alam ko yun. Na iba yung paniniwala nila pagdating sa SOGI at iba yung issue ng karapatan ng mga tao. Na pwede kang mag-apply sa trabaho, may karapatan ka na kahit anumang bahagi ng identity mo, kung race, kung class, kung age, kung ableist or PWD, lahat tayo may karapatan para hindi tayo ma-discriminate dahil sa mga ganung issue. At yun ang kailangan umintindi yung mga kumukontra sa SOGI, na kahit hindi tayo naniniwala na tama or anuman yung identity nila or yung sinasabing identity nila, kailangan din natin ma-recognize na tungkol sa karapatan pa rin nila na ito. Na civil rights talaga ang usapan dito, hindi lang religious freedom na sinasabi. Kumbaga, karapatan ng isang minority ng ating lipunan. Pero sa dagdag ko lang, sa kabilang banda, ano yan,